Sa nakaraang shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University kung saan dalawa ang namatay, kabilang na ang estudyanteng namaril, muling nabuhay ang usapin tungkol sa responsible gun ownership. Ang baril kasi na ginamit ng estudyante, pag-aari umano ng kanyang ama na officer ng Bureau of Customs Police. Ayon sa investigasyon, dalawang baril ang dala ng estudyante nang maganap ang school shooting. Ang ginamit sa pamamaril, kinumpirma ng Bureau of Customs na ini-issue ng kanilang opisina sa ama ng bata na District Commander ng Port of Zamboanga Enforcement and Security Services. Lisensyado naman sa pangalan ng ama ng shooter ang isa pang baril bilang personal firearm base sa sertipikasyon mula sa PNP Firearms and Explosives Office. Ang mga baril nakuha umano sa mismong sasakyan ng ama ng bata. Sa Tacloban naman, ang ginamit na baril ay pag-aari umano ng tita ng namaril na estudyante na isang pulis. Ayon sa tita ng namaril na estudyante, pinasok umano ng kanyang pamangkin ang nakakandado niyang bahay at saka nito kinuha ang baril sa isang gun box sa kanyang plastic locker. Narelieve siya sa serbisyo at nakatakda ng kasuhan ng reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries ng Department of Justice o DOJ. Narelieve din sa serbisyo ang hepe ng BOC. They really violated their oath as law enforcement officers. Because as law enforcement officers, they should be able to account for their firearms and know where it is. Because there is a provision in Republic Act 591, Section 41, which penalizes as illegal possession of firearms the act of transferring the firearm, the licensed firearm, to someone who is not qualified to own a firearm. Bagamat lisensyado ang mga ginamit na baril sa Tacloban at Zamboanga shooting, ayon sa batas ay maituturing na loose firearm ang mga ito dahil napasa kamay ito ng iba na hindi ang rehistradong may-ari ng baril. Ayon kay DILG Secretary John B. Cremulya, 98% ng mga krimen na gun-related ay dahil sa ganitong loose firearms. Dapat magbago yan. Maituturing ding loose firearm kapag ito ay unregistered o hindi lisensyado, altered, nawala o ninakaw, illegally manufactured o may revoked licenses. Matapos ang school shooting sa Ateneo de Zamboanga, nanawagan si DILG Secretary Remulla na panahon na para i-repeal ang batas na binansagan ng ilan na Robin Padilla Law o ang Republic Act 8294. Enact laws that will penalize gun owners for the non-safe keeping of their weapons. Hindi ito ang formal na pangalan ng batas, pero naiugnay ito sa aktor at senador ngayong si Robin Padilla dahil naipasa ang batas noong 1997 kung kailan nakakulong siya dahil sa kasong illegal possession of firearms and ammunition. Taong 1992 nang masangkot si Padilla sa isang hit-and-run incident sa Angeles City kung saan nahulihan siya ng hindi lisensyadong high-powered firearms with live ammunition. Ang umiiral na batas sa illegal possession of firearms noong mga panahong yon ay ang Presidential Decree 1866 na may mas mahigpit na parusa o penalty. Sa bisa nito noong 1994, ibinaba ang hatol kay Padilla ang pagkakakulong ng 17 hanggang 21 taon. Nakulong si Padilla noong 1995. Noong March 1997, inayon na ng Supreme Court ang desisyon ng Court of Appeals pero ibinaba ang penalty mula 10 hanggang 18 taon. Samantala, nakalaya si Padilla taong 1998 sa bisa ng conditional pardon na ipinagkaloob ni dating Presidenteng Fidel V. Ramos. Noong 2013 naman ay naisabatas ang Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon sa eksperto, mas pinalakas na nito ang penalty laban sa illegal possession of loose firearms. Yung tinatawag na Robin Padilla Law. That is been superseded by Republic Act 591, which was enacted into law in June 2013. That is the current law on firearms. It prohibits unlicensed firearms. And if you possess a firearm, 3 or more firearms which are unlicensed, which are in your possession, that is a non-bailable offense. Ang RA 10591 ang pangunahing batas sa bansa na nagre-regulate sa pagmamayari, pagkakaroon, pagdadala, pagbili, pagbenta at paggamit ng baril at bala. Sa bisa ng batas na ito, mas pinabigat na ang penalty para sa unlawful acquisition or possession of firearms and ammunition. Prisyon mayor sa medium period nito na mula 8 taon at 1 araw hanggang 10 taon para sa small arm. Reclusion temporal o ang pagkakakulong ng mula 12 hanggang 20 taon.
hanggang reklusyon perpetua kung 3 o higit pang small arms o Class A light weapons. Prisyon mayor sa maximum period nito na 10 taon at 1 araw hanggang 12 taon para sa Class A light weapon. Reklusyon perpetua para sa Class B light weapon. Maaari pang tumaas ng 1 degree ang penalty kung ang illegal firearm ay loaded, may loaded magazine, may silencer o scope, extra barrel, laser o thermal sight o converted sa fully automatic firearm. Pero dahil sa mga insidente ng karahasang nangyari lalo na sa mga paaralan, ay panawagan na muling amyendahan ang batas. Sa kasalukuyan, hindi bababa sa 6 na panukalang batas sa lower house na amyendahan ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na naglalayong protektahan ng mga bata at pigilan ng karahasan sa mga paaralan sa pamamagitan ng mahigpit na parusa sa unlawful possession at parusa sa loose firearms. May isa namang panukalang batas na nakabinbin sa Senado para sa mas ligtas na firearm storage. Pero ayon sa eksperto, hindi ang batas ang problema kundi ang implementasyon nito. The law is still very adequate, still very valid. But the problem really here, not just in terms of the firearms law, in the Philippines, the problem is the implementation of laws. Republic Act 10591, unfortunately, it's not properly implemented. That's why, yes, admittedly, there are a lot of loose firearms for PNP data. Walang iisang dahilan sa mga nakaraang napaulat na karahasan sa loob o labas man ng paaralan. Pero malinaw na dapat nang isulong responsible gun ownership sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Ako si JC Rubio, Just Facts.